Ang aga nyo Pasensya na kayo, nanggaling ako doon sa kapitbahay namin. At may regalo silang kamote sa akin. Ang gaganda, ano? Kaya alam na ninyo kung anong lulutuin natin ngayon. Kamote! Ano ba ang alam yung luto ng kamote? Nilaga? Prito na may asukal? Oo naman. Pero mas may alam ako. Yayamaning kamote. Totoo! Ano? Halika, umpisahan na natin. Ang kamote, madalas ginagamit natin ang salitang kamote para ilarawan ang mga tao na parang sabihin natin hindi masyadong matalino o kaya yung mga hindi gumagamit ng isip o kaya yung medyo mahina ang ulo. Pero alam ba ninyo na itong kamote ay talagang magaling na pagkain para sa pag-aalaga ng ating utak at ng ating digestive system. Palagi nating iniisip na ito'y pagkain ng mga hindi nakakariwasa sa buhay. Kaya hindi natin ma-imagine na ito ay pwede maging yayamanin ng lasa. Parang imposible, di ba? Si Tita says ito. Gawin natin itong yayamanin. Ang ating recipe ngayon ay itinawag kong Sweet Kamote Muti Dessert. Bakit Muti? Inspired ito ng aking asong si Helmut o Muti. Maraming klaseng mga kamote. Pero itong binigay sa atin, magandang klase. Ito yung kulay orange. Pero kung makakuha man kayo ng yung violet o yung medyo puti, okay na din yon. Okay? So ang unang step natin ay pakukuluan natin ang mga kamote. At pagkatapos natin pakuluan, eto na lalabas siya kanya. Dudurug-durugin natin ito. Ito ang magiging base ng ating cake. So, sisindihan natin ang ating kalan. Tapos, lalagyan natin ng butter para hindi siya dumikit. Okay. So, natunaw na ang ating butter. Ilalagay natin ngayon ang ating kamote. Para mas madaling maihalo ito at maging batter, lalagyan natin ng itlog. At para mas creamy, maglalagay tayo ng kaunting cream. Hindi ako nagsusukat kasi tinatansya ko lang to. Malalaman naman ninyo kung masyadong malapot o masyadong malabnaw. Sa ganitong consistency, maglalagay din tayo ng kaunting flour para magmukha siyang buo-buo. Itong kamote, medyo matamis na siya. Pero dahil dessert ito, pwedeng lagyan ng kaunting condensed milk. Pero ako konti lang. Kasi meron pa tayong pasabog na ilalagay mamaya. Ang maigi pala sa recipe ito, hindi mo na siya i-bake. So, kung wala kang oven o wala kang toaster, pwedeng-pwede mong gawin ito. At tiyak na magugustuhan ito ng mga bata. Napakasustansya pa. Dapat payat na ako pagkatapos nito. Hindi naman siya matigas, hindi naman siya malabnaw. Yung ayos lang, tinan mo. Hindi na siya bumabagsak. Whoop! Yan. Ito na ang magiging base natin. Kung gusto ninyo, kung may mga party kayo o mga bisitang anak ninyo, pang merienda, pwede niyong gawing kamote muti cupcakes, yung tipong mga ganito. O kung gusto niyo, isang ganito o mas malaking lalagyan, depende sa inyo. Ibabutter lang natin yung sides. Ilalagay na natin ngayon dito sa ating pan. Ang kapitbahay namin maya titimbre na yan. Kasi ang bango ng bahay namin. Pero okay lang kasi sa kanya naman ang galing tong kamote, di ba? Nagmumukhang cake na siya. Lalagay pa tayong pasabog dito. Ilalagay natin sa loob ng ref para mag-set siya. Siguro mga 1 hour. Tapos tsaka natin siya lalagyan ng mga pasabog. Condensed milk for the win! Lalagyan mo ito, ganyan. Lalagyan natin ng cheese. Alam niyo, mas mahal kung bibili kayo sa labas, kayo na lang ang gumawa. Okay? Kamote Muti Dessert! Ngayon naman, gagawa tayo
ng kamote churros. Ang churros ay isang Spanish snack na gawa sa flour at saka sa egg at saka sa water. Ngayon, usually ito ay may dip na choco dip. Ngayon, ang ating version gagamit tayo ng kamote. Magbo-boil muna kayo ng kamote. Pagkatapos, dudurugin ninyo na parang ganito. Lalagay natin siya sa isang mixing bowl. Tapos, maglalagay tayo ng egg. Maglalagay din tayo ng flour. Hindi ako nagsusukat. Ako si Tansya Queen. Naka-tailor-make yan sa panlasa ko kasi minsan yung mga recipe na nakikita ninyo sa online o recipe, pag eksakto-eksakto, minsan nakabase yun sa panlasa ng gumawa. Kung gagawa man kayo, yung ingredients ibibigay ko sa inyo, pero kayo na bahala magtimpla. Ngayon, may mga ibang recipes na maglalagay sila ng either sugar. Ako, hindi ko nalalagyan kasi mamaya magkakaroon tayo ng sweet dipping sauce. Di na mo umuuna yung asukal sa katawan nyo, di ba? Maganda yung hindi isang level lang ng lasa na panay tamis lang. Maigi maglalagay ka ng kaunting kakaibang lasa. Usually, alat. Para hindi nakakauta yung tamis. So, pansin nyo, hindi na masyadong kumakapit kasi meron siyang flour. Ito, mga ganyan ang hinahanap natin. Kailangan pormahin na natin yung ating kamote dough. So, lalagyan natin ng flour, pati sa ating kamay. Hindi na siya dumidikit, pansin niyo. So, ito yung tamang consistency ng dough. Popormahin natin siya ng parang ganito. Pwede na naman nyo isali. Mga anak ninyo dito, mag-e-enjoy sila. Gagawa lang kayo ng pahaba. Parang churros. Yan, ganyan, pahaba. Ngayon, ang pwede natin gawing pasabog para sa ating kamote churros ay syempre ang cinnamon, sugar, sesame seed. Actually, kahit sugar, pwede na kung talagang hindi pasok sa budget. Pero dahil maarte ako, maglalagay ako ng cinnamon. Ang sesame seeds, hindi naman kamahalan ito. Maglalagay ka ng cinnamon powder. Kaunti lang, ang ratio niyan 1:3. Kung isang kutsaritang cinnamon, mga 2 sugar. Ang next step, piprito na natin. Mainit na yata mantika natin, pero para ma-check natin, kumuha kayo ng sandok na ganito. Kung may mga bubbles, ibig sabihin, mainit na mantika ninyo. Prituhin na natin. Ayos lang siya. Ang sarap-sarap nito. Excited na ako. Mabilis lang to ha, kasi parang bina-brown mo lang yung churros. Actually, mas mabilis ito kung ito ay dinip fry ko. Kaya lang, hindi ba tipidity? Ang nagtitipid, kailangan marunong mag-intay. Ito, maganda na to, Nauna si Kuya, nauna. Tinan mo siya, Hindi na siya gumaganon. Ibig sabihin, luto na siya. Ay, Diyos ko, ang bango talaga. Papadalan ko si Kumari nito. Total, galing naman sa kanya yung kamote. Naku. Bago natin siya i-dip dito sa ating sesame seed, cinnamon, sugar, pabrush lang natin ng kaunting butter para dumikit siya. Kamayin ko na lang to ha. Malinis naman ang kamay ko. Ang ganda-ganda naman ang pasabog natin. Ngayon na pinagulong na natin sa sesame, cinnamon, sugar natin. Gagawa tayo ngayon ng ating choco sauce. Siyempre ako, ginagamit ko kung anong meron sa kusina. Ito ay tablia, yung ginagamit sa hot chocolate. Pero hindi ibig sabihin nun na ito din ang gagamitin niyo. Halimbawa, meron kayong choco powder na galing sa isang choco drink para sa mga anak ninyo. Tsokolate na nabibili ninyo sa tindahan. Tutunawin nyo lang yon ng kasama ng pwedeng gatas, pwedeng cream, o pwedeng tubig. Kaya lang, mas matatagal lang kayo sa tubig na para lumapot. So, nasa choice ninyo yun. Isa lang gagamitin ko kasi konti lang naman Cream ang gagamitin ko dahil may sobra akong cream. Kung wala kayong cream, pwedeng gatas, powdered milk na may tubig. Ano sinasabi ko? Tulad ng pag-ibig, kailangan maghintay. At dahil dark chocolate ang ginamit ko,
Mapait siya, so lalagyan natin ng sugar. Dahil lumalapot siya, dadagdagan ko ng tubig. Okay na siya sa tamis. Tamis na gusto ko. Ay! Kala ko lalagpas. Kala niyo tapos na? Hindi pa. May isa pa. Para sa mga mahilig magkondensada dyan, ayan na siya. At para sa ating arte-arte, maglalagay ako ng dahon-dahon. Itong ginamit ko, galing yan sa garden namin. Basil yan. Naku ha, wag lang basta-basta dahon-dahon na ilagay nyo. Baka mamaya makahiya ang ilagay ninyo. Naku, malason kayo. Okay na yan kung wala kayong dahon-dahon. Tikman na natin. Nakakaiyak sa sarap. Ang susunod nating recipe ay ang cream of kamote soup. Naririnig nyo lang yung mga cream of na sopa na yan sa mga hotel, pues. Yan ang gagawin natin ngayon. Maglalagay tayo dito ng butter. Kung hindi kaya ng budget, pwede din ang margarine. Low fire lang ha. Kasi madali silang masunog, lalo na ang butter. Lalagay natin ang sibuyas. Ke puti, ke ganito ang kulay, pwede din. Isang malaking sibuyas lang ito. Kung maliliit ang sibuyas, gawin ninyong dalawa. Ang sibuyas, pag nag-iba na ng kulay at naging mabango na, siya ay handa na. Okay? Lalagay natin ng konting flour. Ano ang papel nitong flour? Ito ang magpapalapot sa ating soup mamaya. Pwede na natin lagyan ng ating tubig. Kung may oras ako, hindi tubig linalagay ko kung hindi yung sabaw ng pinakuluan ng mga buto-buto ng manok o baboy or beef. Kaya lang since nagtitipid tayo at wala tayong oras, the magic of cube. Beef cube or chicken cube. Pareho lang yan. Kung ano mas favorite ninyong animal. Lalagay na natin ang ating kamote. Gagawin kitang sosyal. Ang madalas na gamitin kong gulay na mga cream of na ganyan, kalabasa. Kaya lang naisip ko one time, sabi ko, masarap kaya to sa kamote. Sinubukan ko. Abay, masarap. Kaya kung kayo ay nagluluto at nag-iisip kayo ng mga, may nakita kayong ulam na hindi nyo alam kung anong gagawin, kailangan huwag kayong matakot mag-experiment. Kasi doon yun malalaman kung masarap ba ang ingredient na to or what, di ba? Ngayon, pwede din kayo maglagay ng pepper kung gusto ninyo. Ayan, medyo lumapot-lapot na siya. Actually, pwede na to. Pero maarte ako, so medyo iaangat ko pa ng konti. Pero pwede na to ha. Kung may extra budget, lagyan nyo ng cream. O gatas. Kaya lang, ako may sobra na naman akong cream. Kaya ginamit ko. O nakita nyo na yung kulay? Hindi ba ito yung parang sa hotel na parang sopa ng mga pag kayo ay nagnininang sa kasal? And now, for our plating, our cream of kamote soup coming. Pwede pa itong mas malapot kung gusto nyo. Kaya lang ako kasi gusto ko ganyan lang para hindi masyadong mabigat sa tiyan. May tanim kasi kaming basil sa likod. Di ba mas masarap kainin kung meron kang may kulay? Oh, hindi ba? Para na tayo nag-hotel. Pero teka ha, sasampulan natin. Ang init. Pero ang sarap. Para akong ninang sa kasal ngayon, promise. Oh, para talaga ako nag-hotel. Pagluto na ng kamote soup. Oh, hindi ba? Isang matinding hooray para sa kamote! Ano, lalaitin nyo pa rin ba ang kamote?
Naku, kayo talaga. Nakita naman ninyo, di ba? Hindi porke mura, hindi na pwede maging yayamanin. Kung naibigan ninyo ang aming mga linuto ngayon, mangyari lamang na kayo ay mag-subscribe, like at mag-comment below para naman mas lumaki pa ang ating Kusina community. So, paano? Hanggang sa susunod, ha? Ito si Tita Ces na nagsasabing, lahat tayo pwede magkaroon ng dating kahit konti lang ang ating datong. Aasahan ko kayo. Pack up!